Miss Catherine Bernardo, totoo nga ba na present sa directorial debut nitong si Mr. Alden Richards? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo first magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at pagsubaybay sa mga updates natin. Maraming salamat po. Si Alden Richards ay kilalang aktor at personalidad sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Kamakailan lang ay lumabas sa publiko upang ipahayag ang kanyang saloobin sa mga isyong matagal nang pinag-uusapan sa lipunan, injustice at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang kanyang pahayag ay lumabas sa panahon ng pagdiriwang ng kanyang unang proyekto bilang direktor. Isang mahalagang yugto sa kanyang karera. Sa kanyang mensahe, binigyan diin niya na ang hindi patas sa pagtrato at paggamit ng kapangyarihan ay hindi lamang umiiral sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Sa ulat na ito, susuriin natin ang mga konteksto ng kanyang pahayag at ano nga bang eksaktong sinabi ng mga reaksyon sa mga salita at kaganapan sa nasabing ito pong directorial debut ni Alden Richards. Bagamat hindi natin natagpuan ang kompletong detalyeng ito, ay meron pong mga sinabi dito, no? May mga nagsasaguni ang nagsasaad ng directorial debut ni Alden ay na may pamagat na out of order. Sa Instagram reel, makikita niyang binanggit niya mga issue ng unfair treatment at abuse sa kapangyarihan bilang bahagi ng kanyang saloobin sa buhay at lipunan. Sa mga balitang sumusunod, inuugnay ang kanyang pahayag sa panahon ng premiere ng naturang proyekto. Ang directorial debut ay ang unang pagkakataon ng isang artista o personalidad sa entertainment ay kumukuha ng tungkuling direktor. Nangangahulugang ito ang panghawak sa mga aspekto ng produksyon, storyboard at pagdedirekta ng eksena, pagkontrol sa sinematografiya at maging sa integrasyon ng mensahe ng pelikula o palabas. Karaniwang itong malaking hakbang sa karera ng isang artista dahil ipinapakita rito ang kanilang pagnanais na lumampas sa pagiging artista lamang at maging tagapaglikha o tagapamahala ng isang proyekto. Sa kanyang pahayag, maraming bahagi ang tumimo sa puso ng issue. Ang ilan sa mga pangunahing mensahe ay ang pagkilala sa katotohanan ng injustice sa lipunan. Ayon sa ulat ng GMA News, sinabi ni Alden na ang injustice ay very dominant in our society, hindi lang sa Pilipinas. Binanggit niya na ang mga hindi patas sa pagtrato hindi lang sa lokal na issue, kundi dapat ring isipin na may katulad na sitwasyon sa iba't ibang dako ng mundo. Pangalawa, ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Isa sa mas matinding pahayag niya ay ang people power are abusing their position. Sinabi niya ito sa harap ng publiko bilang panawagan na pansinin ng lipunan ang mga nasa posisyon na otoridad na ginagamit ang kanilang kapangyarihang hindi para sa kabutihan, kundi para sa pansariling interes o hindi patas na layunin. Napansinin ang lipunan ng mga nasa posisyon ng otoridad na ginagamit ang kanilang kapangyarihan hindi para sa kabutihan, kundi para sa pansariling interes o hindi patas na layunin. So, sa isang Instagram reel na nauugnay sa kanyang project, ginagamit niya ang mga salita tulad ng unfair treatments, abusing their position, at sa frustrated with what's happening. Pinapakita nito na ang kanyang pahayag ay hindi basta opinion lamang, kundi may emosyon at karanasan, marahil personal o nakikita sa paligid niya. Pinagtutuunan niya din ng diin ang problema ay hindi eksklusibo sa Pilipino. Sinabi niya na masyadong laganap ang mga isyong gaya nito sa buong mundo. Ito ay nagpapahiwatig na naghahangad siyang magbigay ng perspektibo ng global. Ang pakikipaglaban sa hindi makatarungang sistema ay laban rin sa maraming bansa. So, may mga posibleng pinanggagalingan ng pahayag. Alam natin na si Alden Richards talagang grabe po yung kanyang pakikipaglaban sa korupsyon ngayon at talagang nagsasalita siya gamit ang kanyang mga influence like yung kanyang mga social media accounts, ginagamit niya yan para mag-voice out ng mga napapanahong issue dito po sa ating pong gobyerno. So ginamit niya rin po yung kanyang influence sa pagdedirect para po talagang maipaabot dun po sa mga corrupt na government and injustice system dito sa ating pong bansa. So kaya naman talagang ngayong nung Friday, last Friday po is talagang dun niya po ipinakita
At talagang dami po mga interviews at mga katanungan doon. So kasabay po nito, nakita po dito kung sino-sino yung mga taong sumuporta sa kanya sa launching na ito ng kanya pong pinakabagong, yung pinaka-first directorial movie niya na Out of Order, kung saan kasama niya dito ang isang actress, ano. At sa isang Instagram stories na ipinost naman po ng kanyang kapatid na si Miss Raisa Polkerson, napansin po ng ilan na kung saan napagkamalan pa, no? Sinasabi nila na nandito daw si Catherine Bernardo kung saan yung launch nga, no? Parang sinuportahan niya si Mr. Alden Richards sa nasabing event. Dito po sa post na ito ni Miss Raisa, pinakita niya na siya po ay present dito sa ano na ito, no? Dito sa launching po ng movie na napapanood sa Netflix ngayon. And sa isang video clip na ito kung saan may nakitang para siyang isang launch doon po sa hotel na ito na pinagganapan, ay meron parang isang babae, no, na may dalang bag, naka-sunglasses, at sinasabi nila na tinuturo nilang si Miss Catherine Bernardo daw, kasi kung hindi nyo pa po yan parang medyo pababagalin yung tempo ng ano niya, yung moving ng video na ito, mapagkakamalan talaga natin si Catherine. Pero kapag po finokus na po siya at humarap na at talagang nag-zoom in na siya, hindi po siya si Catherine Bernardo. Kaya ayun, pinaghihinalaan tuloy ng ilang mga fans na nandun nga si Catherine Bernardo para sumuporta kay Alden Richards dun sa kanyang launch movie. Kasi parang pagkatapos kasi ng isang matagumpay na kanilang movie, ay wala na po tayong nakitang sightings na together po silang dalawa, 'di ba? Na talagang nagkakaroon pa sila ng interaction in public, 'di ba? Na bagay na inaasahan ng lahat dahil sa matinding suporta ng mga Pinoy sa kanila. Kaya tuloy ngayon, binabash si Catherine Bernardo kasi nakikita lang daw si Catherine kapag daw meron po siyang mga projects na ipinopromote. Pero kapag daw mga katulad ng mga trillion rallies, wala siya doon. Pero nandun naman po yung kanyang pamilya para po talaga ipakita yung kanilang suporta. Pero still, nababash pa rin siya dahil nga nakukonek siya sa isang politiko. So this time, yun, itatama lang natin yung news na to na that is not Catherine Bernardo. Hindi po siya yan dahil nung izozoom po natin yan, pinictura natin ta Zinom. Ang layo po sa itsura ni Miss Catherine. Although magkasing katawan sila, pare sila ng hair, pare sila ng tindig, tapos yung mukha niya parang si Catherine talaga. Pero pag zoom mo siya, ibang tao na pala siya, hindi na siya si Catherine Bernardo. Pero mas matutuwa siguro tayo kung talagang nandyan nga si Catherine, diba? Kasi very supportive naman si Alden sa kanya, diba? Sa lahat ng mga ginawa nila, talagang sinusuportahan din siya ni Alden Richards. Pero yun nga, dinedebunk din naman natin yung ilan sa mga chika na nag-aaway silang dalawa dahil nga binasted daw ni Catherine si Alden. Wala pong ganung balita. So, kayo po, ano yung saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.